Kung may magbibigay sa iyo ng 1,000,000, tatanggapin mo ba? Siyempre, nahiya pa kayo. Ang tanong, anong mararamdaman mo pag binigyan ka ng 1,000,000? Masaya, siyempre. Excited. Siguradong hindi mo alam kung anong gagawin mo. Maglulundag ka sa tuwa. Magagalak. Ngayon ang tanong, kung bibigyan ka ng 10,000,000, tatanggapin mo? Siyempre. Pag binigyan ka ng 10,000,000, ang susunod na tanong, meron bang bagay na makakasira ng mood mo? Di ba wala? Meron ba silang masasabi sa iyo na mararamdaman mong malulungkot ka? Di ba wala? May magagawa ba sila sa iyo para ma-depress ka? Di ba wala? Ngayon, kung bibigyan ka ng 10,000,000, ito daw ang kondisyon. Bukas, kapalit ang buhay mo. Hindi ka na magigising. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Di ba hindi? Amen? Tingnan nyo yon. Anong ibig sabihin nun? Mas mahalaga sa atin ang ating buhay, ang kalusugan natin, kesa sa pera. Amen? Kesa sa kahit natambakan ka ng milyon-milyon, kahit nabigyan ka ng maraming kayamanan, ari-arihan, hindi mo pagpapalit ang buhay mo diyan. Alam natin ang buhay natin, blessing. Mas mahalaga ang buhay natin kesa sa magkano, kesa sa anumang klaseng pera, kayamanan, at ari-arian. Welcome po. Pero tignan niyo po ito. Kung palang ang buhay natin, higit sa 10,000,000, bakit bawat araw na pagising natin, hindi tayo excited? Bakit kung higit pala sa lahat ng kayamanan, ari-arian ng buhay natin, bawat gising natin hindi tayo masaya? Bakit napakarami sa inyo nadidepress? Bakit napakarami sa inyo nalulungkot? Bakit napakarami sa inyo nagrereklamo? Kala ko ba ang buhay higit sa 10,000,000? But why do we not feel so happy, joyful, and thankful every day for this life? Because we have forgotten that we have been blessed by God. May iba pa tayong hinahanap eh. Nakalimutan na natin that everything that we need has already been given to us. Amen? Bago ka maghanap ng iba, tignan mo muna kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo. Dahil yung binigay ng Diyos sa iyo, sobra-sobra pa sa hinahanap mo. Amen? Why are you alive? Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? Tandaan niyo po ito. Unawain niyo ito. You are only alive today because of God's love. You are alive today. You have woken up today, this morning, because of God's mercy.
what sustains you, what strengthens you. These two, God's love and mercy. Ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos. At ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Ano bang ibig sabihin ng awa? What is the difference of love from mercy? And I want you to understand this and to remember this also. When you say love, you are given something yet that you do not deserve. Amen? Yun yung pagmamahal. Binibigyan ka, nakakatanggap ka, higit dun sa dapat mong tanggapin. Ano naman ang awa? What is mercy? Mercy is, you should have received something that you deserve, and yet you did not receive it. You should be punished for something, and yet you were not punished. Makakatanggap ka dapat dun sa nararapat sa iyo, dahil ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkulang, pero hindi binigay sa iyo. Hindi mo tinanggap ito. Ang tawag doon, awa. And see, in this life, every day, we deserve more, we receive more than what we deserve. Amen? And every day, there are some things that we should receive, bad things that we should receive. And yet, we did not receive them. Dapat magkakasakit ka. Dapat mawawalan ka ng bahay. Dapat wala kang trabaho. Dapat wala kang pera. Pero meron ka. Di po ba? Yung bahay mo, higit pa dun sa iniisip mo. Yung pamilya mo, yung mga anak mo, nakatapos na lahat. Ngayon, magre-retire ka na. Meron ka ng ipon. Yes, there are some things that we want still in our life. May mga bagay na gusto pa natin sana na makuha, mapuno sa ating buhay. But please, before you look at them, before you try to find them, why not focus on the love and the mercy of God that you have already received in your life? At sana naman, kung nakatanggap ka, hindi lang yung magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ang hinahanap ng Diyos, higit sa pasasalamat, ay yung ipakita mo naman ang pagmamahal at awa niya sa ibang tao. You pay it forward. Huwag mong ibalik sa Diyos yung tinanggap mo sa Kanya. Because, kompleto na ang Diyos. Aanuhin ng Diyos yung binibigay mo sa Kanya. Ang nasa lang ng Diyos, sana kung nakatanggap ka, magbahagi ka naman sa iba. Yan yung hamon niya eh. Be merciful as your Father is merciful. Stop judging. Stop condemning. Forgive others. Anong ibig sabihin nun? Magmahal ka. Dahil ikaw palagi kang pinapatawad. Hindi ka kinokondenan. Hindi pa kinikitil ang buhay mo hanggang ngayon. No?
Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos hanggang ngayon. Hinahayaan ka niyang magpatuloy sa iyong buhay. Sana kung ano yung tinanggap natin, maibigay at maibahagi naman natin sa iba. Because remember, it is better to give than to receive. Amen? What we receive, we give. Because what you give, you shall also receive. Kung hindi mo kayang magmahal, kung nahihirapan kang maging maawain sa iba, at least, please be fair. At least, please be just. Kung hindi ka makakapagmahal, kung nahihirapan kang magbigay ng awa sa iba, basta't maging patas ka lang. Amen? Sana sa lahat ng ginagawa mo, makatarungan naman. Kasi gusto mo mat hindi, babalik at babalik sa iyo kung ano ang ginagawa mo, pinapakita mo, at sinasabi mo sa ibang tao. Amen? It will all go back to you. Kaya nga, if you are fair, kung patas ka, makatarungan ka, people will also be fair with you. Kung yun lang yung kaya mong gawin. Kamukha po nung minsan, merong isang kwento. Sa isang baryo, magpa-party sila. Yung mga tao, sabi, potluck. Kanya-kanyang dala ng pagkain. Nag-usap-usap po yung mga kalalakihan. Magdala daw po ng alak. Pag dinala nila yung alak, ilalagay po nila doon sa isang malaking garapon. Para sharing-sharing. Ito pong isang lalaki, sinasabihan siya ng misis niya, mahal yung alak. Magtipid tayo. Anong gagawin natin? Kumuha ka na lang ng bote. Tapos lagyan mo na lang ng tubig. Hindi naman siguro makakalata. Pag pinaghalo-halo na yan, di ba? Hindi na nila matitikman yan. Kasi pag lasing na kayo, di mo na lang malalasahan eh. O sige, pumayag naman po itong mister. Pumunta sila doon sa party, dadala ng ulam. Itong mga lalaki, dinadala yung mga alak. Nilagay doon sa malaking garapon, binuhos yung mga alak nila. Alam niyo po, nung dinistribute na yung mga alak, pinagbibigyan yung mga tao, nagto-toast. Ininom. Alam po na lasa nila. Tubig. Yung pala, para parehas palang iniisip nila ng mga misis ng mga ibang lalaki. Lahat pala sila, nagdala ng bote, puro tubig. Nagtitipid pala lahat. See, what you give, you shall receive. Babalik at babalik sa iyo kung ano yung ibibigay mo. Babalik at babalik sa iyo kung anong pinapakita mo. Kung nahihirapan kang maging mapagmahal, kaawaan mo, yung mga kamag-anak mo dahil sinisiraan ka, papangit na mga ugali. Just be fair. Maging patas ka lang sa kanila. Kung naiinis ka sa mga katrabaho mo, kasi pa-epal sila, just be fair with them. Kahit na sa business nyo, mayroong mga nanggugulang sa inyo, yung mga empleyado mo, di nagtatrabaho ng mabuti, wag mo sasaktan.
Wag mong ipapahiya. Just be fair with them. Because when you are just, God blesses you. Pinagpapala ng Diyos yung mga patas sa kanilang kapwa. Yung pantay ang kanilang trato sa kanilang mga kapwa. But here is a much more good news. God blesses more those who are loving and merciful. That is why, please, be more loving and be more merciful if you want God to bless you more. Why should you be loving and merciful? Because God first has been very loving and merciful to you. What is the proof of that love and mercy? You have it. Nung katunayan ng pagmamahal at awa ng Diyos, nasa iyo na yung buhay mo. Higit yan sa 10 milyon. At sana naman, mabuhay ka, nararamdaman mo na jackpot ang buhay mo. Maging masaya ka, maging excited ka, at magpasalamat ka araw-araw. Dahil pinupuno ka palagi ng Diyos ng kanyang pagmamahal, ng kanyang awa. Amen.